Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 30, 2026. So, malapit na yung katapusan at katapusan ng buwan. Pero yung stocks natin, ayan, pabagsak pa rin. So, talagang magre-retest tayo dun sa bandang baba. Yung mga stocks natin, kagaya ni Ali, parang mas masahol pa nung nangyari nung ano, di ba? Pandemic. Kasi lakas ng drop na naman niya ngayon eh. Drop na naman siya ng 7% yung individual stocks. Pero yung index natin, malakas nga din yung bagsak niya. So, nandito na tayo sa 5,869.49. Negative 1.73%. And then, ang laki ng net foreign sale din, no? 1.5 billion. Ayan. So, mainit na naman yung mga portfolio natin nito, no? Karamihan ng mga blue chips, naglalaglagan siya. So, may mga umakyat pa rin, pero yung mga small caps na stocks natin maliban dito kay Robinsons Retail kasi nga magkakaroon siya ng delisting. So nung Friday, di ba? Nabalita na ayaw na niya sa PSE market natin kasi nga naman marami daw yung undervalued na big caps dito sa market natin. Okay, so ganoon naman, gera pa rin pinag-usapan. Pero yung futures sa US, okay naman siya. So baka bukas may konting bounce yung market natin, especially kung mag-close si US ng maganda. Ayan, so crypto tsaka Asian markets hindi ko pa nakita. So silipin na lang natin siya mamaya. Okay, so ito po yung mga trending stocks natin. Si Robinsons Retail nga po yung nanguna, 19.51%. Ayan. So after ng news ng magdidelisting. Ngayon ang tanong, magkano yung yung tender offer niya? So wala pa. So sabi ng iba, parang yung sino ba yung stocks yung hindi pumayag yung mga investor na na bayaran siya na mas mura. So umakyat na umakyat yung price niya. Hopefully ganun yung mangyari kay Robinsons. Pero malaki na yan ha. So 19.51%, 85.22 million net foreign sale. Tapos si DHI, so yung speculative stocks natin na gusto maging mining, nag-up ulit ng 9%. So talagang ano siya, no? Magre-retest dun sa bandang taas. Meron siya 270K net foreign buy. Tapos si IMI, nag-bounce din. 6.88%, totally bottom. 732K net foreign sell. Tapos si SGP, nag-up ng 2.8%. Pero 15.02 million net foreign sell. Pa-breakout kasi ito eh. Tapos si OGP ito, tinamaan. 8.82% drop. At saka si Ali nga, 7.3% na loss. And then meron siya 224.56 million net foreign sell. Okay? Sakit na naman sa mata na ito. Bloody Monday na naman yung yung market natin. Ayan. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual, good times or bad times. Nandito lang tayo sa Palawi Trader na YouTube channel natin. Subscribe ka lang para updated ka or kung sumo-join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa viewers natin. Hindi na tayo maka 1K, wala nang nagtitrade sa market. Company reviews, mga sample trade sa market, basic indicators, mga risk management and basic learnings po dito sa market natin. Okay, hirap kumita. Ayan. Tapos sa crypto, follow mo lang ako dito sa Ting Palabi Trader Crypto ko to. So may post tayo about X stocks last time sa cryptos natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa post or dito sa Facebook page, Palabi Traders. At saka sa Twitter, konti lang yung na-post ko na balita. So basahin na lang natin kung ano yung mga nandito. Okay? So foreign funds bought, China Bank, East West, PNB, ASEAN Meralco, Manila Water, Emperador, Keeper, AC, Aboites, GGS, MEG, MRC, Dito, TEL, Cebu, MAC, STI Bloom, Pure Gold, SSI, AT at saka si PX. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metro Bank, PSC, AP, CREC, FGen, CNPF, DNL, Green, IMI, dahil binenta, AGI, Costco, DMC, Ali Erich, Philrit, Globe, Converge, ICT, Plus, Web, Aldi, Robinsons Retail, APX, Nickel, OGP,
at saka si PXP. Okay? So Petron is open to potential government takeover or partnership. Pero 'di ba sabi naman ni ng government hindi raw niya bibilin si Petron. Nickel subsidiary capex at 10.3 billion. Okay. Meron siyang expansion. Nung first half ng market natin, walang gainers. Ayan. Bloody Monday talaga. So, puro pula. Pulahan tayo ngayon. Nasaan yung kanta na pulahang manok last time. DMCI raises current price amid fuel spike. Okay. Tapos ito yung closing pala natin. Dito pala yung pinaka-summary ng index. Ayan. So, tinamaan na naman yung sino ba? Lahat naman eh. So, ang pinakamalakas na tama is mining stocks natin. Eh. So, kaya si OGP nauna doon sa losers. Negative 2.42% sa mining, negative 2.3% sa holding firms, and then finance is negative 3.25%. Properties 1.89% drop. So, services lang yung berde plus 0.03%. So, may bilang tayo sa net foreign sell 1.5 billion. Ayan. So, papunta ulit tayo sa bottom yung markets natin. Tapos ito yung mga gumalaw for today. May verde din naman pala. DMC 2.78, Globe 1.49, Pure Gold 0.76, GGS 0.73. Tapos sa mga laglag, nanguna nga si Ali, minus all-time low si Ali natin, minus 7.3%. CNPF minus 5.14, SM minus 4.99, BDO minus 4.79, and then Metrobank minus 4%. So, ang daming nalaglag sa individual stocks natin. PhilWeb secures PAGCOR accreditation, pero bumagsak din to. Supported partnership with Han, Okada, and FBM. Parang sell on news siya. So, tender offer, ayan, may offer pala siya dito. 48.3. Okay, yan na pala yun. So, umakyat lang siya 19.51%, pero 23% yung niya, tender offer niya. O, meron pa siyang iakyat na um, mga less than 4%. Okay? So, yan na po. So, kung gusto yung ibenta, pwede rin naman. So, syempre, para makash out mo na siya. Pero pag ayaw mo, pwede rin naman. Kaso, later on, pag kukunin mo siya, kailangan mo makipag-communicate sa Robinsons sa retail, di ba? So, ganun pag nagdi-delis, tender offer yung stocks natin. Okay? So, RRHI board approves voluntary delisting following tender offer intent from GE Holdings. Wala kasing kita yung mga investor niya, kaya gusto nila lumabas na. So, Gokong Way own GE Holdings gives tender offer notice with plans to delist Robinsons Retail. Okay. So, dami na, mas marami daw yung didilis kaysa pumapasok sa market. Plus, exploring expansion at new coast hotel, including omni-channel operation, integrating online and on-site gaming as it finalizes its planned acquisition. Okay, Wilcon earnings down 3.3%. PXP, primary business is exploration and production of crude oil and natural gas through interest in petroleum service contracts and holdings in resource development companies with interest in petroleum. Okay, so paramdam. Financial falls 3% kanina umaga. Dami, no? Tapos properties naman, 2.62%. Gawa ni Ali. Talks on joint exploration begins. Ayan. So watch out na lang po sa merong PXP. Mukhang ito na lang yung papansin natin kasi oil nga yung mainit during this time. Cebu, fuel secured through June, grounding tail risk removed near term. So hanggang June pa siguro yung niya, yung supply niya, di ba? DMC, Concrete Holdings, raising cement prices. Okay. Yung mga products niya nagtataas. Plus, omni-channel strategy advancing. AC finally takes the EV jackpot. Okay. So, mas mura ba ang EV, electric vehicles? Sa ngayon, di ba? Sabi nga nila, mas mura siya ngayon. Pero later on, baka magmahal siya. Panalo siguro yung mga nakabili na ng mga solar panel last time, no? Kasi magmamahal ang kuryente kasi, di ba, gas din ang mga gamit sa kanila, karamihan.
So kung may solar ka na nabili noon pa, nag-invest ka, then panalo siya, di ba? Kasi hindi magmamahal yung kuryente mo. Parang gusto ko din maglagay ng solar panel. Ayan. So lalo na mainit sa Pinas. Okay? So yun lang po yung mga post natin for today. Patalastas ulit, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, pwede ka pang sumali dito sa Patreon channel natin. Okay? So punta tayo dito sa index. Pandemic na naman yung pakiramdam natin dito sa market natin. No? So nag-resist na talaga yung 6,100. Hindi kaya tayo mag-retest dito sa 5,600. Sige. Pero para hindi man tayo masyadong pessimistic sa market, dito lang sa 5,800. Pero pag patuloy na bumabagsak yung net foreign natin, no choice, ibababa natin dito sa 5,600 ulit yung pinaka support level natin. So tentatively mukhang diyan tayo for the short term. Ayan, di ako nakapanood ng update dun sa gera, pero tingnan natin mamaya. Kasi umakyat yung futures ng US, ayan, pababa yung mga indicators natin at saka yung price action ng index. Ayan, si Ali humila, 7% video for Jollibee -2, Plus -2, si RCR -2.6, Metrobank -4, BDO -4. So ang daming din pala nalaglag sa mga banks. Palalo yung yung mga bagong papasok pa lang sa market kasi mura. Sobrang mura yung mga alaga natin during this time. Okay? So no choice tayo dyan. Punta tayo sa mga winners. Si RRHI nag-spike 19.51%. Si DHI, ayan o. So gusto mong breakout, 9%. Si X may volume ha. Oh. Pinipitik 4.6% up. Si Agyu, walang volume. Sino pa? SCP, 2.8. Ayan o, pa-breakout. Ahead ng kanyang dividends na 1%. SPNEC, stable daw. So 2.34% kasi solar eh. Tapos si DHI, 2.78%, 80. O finally, nagbo-bottom na. 1.86%. And then lastly, si PXP, hindi siya masyadong gumalaw. 1.62%. Okay? So sa losers, yung may volume na lang, ang nanguna dito si OGP, -8.82. Si Ali, minus 7.3%. Si Web, -7. CNPF, -5.14. Tapos si Meg, -4.6%. MAC, -4.6. Nickel, -4.18. Dami. Tapos si DNL, -4.05. Bloom, -3.86. Okay, sino pa si dito? Ayan. -3.17. Hindi na tuloy yung breakout ni ni dito natin. Akala ko nga din magana siya eh. Kasi pinipitik siya nung last week na trading po natin. Okay? So, yun lang. Tapos punta tayo dito sa Galawan, sa global, which is parang okay naman, no? O parang malakas yung global, oh. So, futures, S&P, plus 0.63, si Dow, plus 0.64, si Nasdaq, plus 0.58%. Okay? So, pero no Friday, malakas kasi yung drop, oh. More than 1% yung drop nila. Okay, so nagbabounce ng konti. Europe, Asia markets hindi pa. So bukas siguro magbabounce yung mga yan. Ayan, kasabay natin yung mga Asian countries na yan. So ano ba balita natin? Bakit nag-drop nung Friday? Wala dito, no? Okay. Dito sa isa, tingnan natin. Trump claims Iran gave in to US demands considering seizing oil. Okay, so hindi mo malaman kung totoo yung sinasabi ni Donald Trump eh. Magkaiba sila yung statement ng ng Iran, di ba? Okay, so dito naman sa crypto, makiat ng konti. Hindi rin ganun kaganda yung galaw ng crypto. Bitcoin 67.6, Ethereum 2K, si BNB 618, XRP 1.35, Sol 84 ulit, and then si Dodge is 0.09. Okay? So mahina din. So quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Robinsons Retail.
nakasagad na pala yung price niya, 46.55. So, yan na pala yung pinaka-ano niya, pinaka-peak. So, yan na yung pag-uusapan natin hanggang sa matapos yung kanyang pinaka-tender offer or kung matutuloy ba yung pinaka-tender offer natin sa kanya kasi akala ko may tataas pa na 4% kanina. Okay? So lalagyan ko na lang support dyan. Nandiyan na yung price action natin. And most likely hanggang sa matapos na yung kung matuloy yung tender offer na sa kanya. Malaki na rin yan, yung premium niya. No? Kasi yung tinaas niya since 2024, kung may mga naipit last time dito, malaki na yan, di ba? Yung mga gustong lumaya. Pero kung average may is nandito sa 50 plus, medyo lugi nga, no? Pero ganun talaga pag tender offer yung mga stocks natin. Okay? So, 46.55. Majority ng retail traders siguro naman makakalaya. 19.51% up and then 85.22 million net foreign sell. So no choice yung mga companies natin kasi yan. Siguro kailangan mag-raise ng capital sobrang mura. Malulugi sila kapag nag-release yung mga ng mga stocks. Babalik na lang siguro ito kapag medyo maganda ulit yung market. Okay? So next DHI. So talagang pinipitik siya Mukhang babalik talaga dito sa bandang peak. Kaya congrats na lang yung mga malalakas yung loob. Kasi malakas din yung niya, 'di ba? Yung pinaka-drop niya. Last time is nag-drop to ng 30 ba to? 30%. Ayan, 30, mga 30% yung pinaka-drop niya. So another spike. So talagang siya nag-hold yung pagka-bullish ni DHI natin. Ang ganda ng price action niya. Kailan nakakatakot. Nakakatakot minsan sumama kapag ganito na sobrang taas naman na. So 6.3 yung closing, 9% up ngayon. Ang lakas ng season niya. So 270.95k net foreign buy. Okay? Congrats sa mga meron sa hirap ngayon kasi lahat ng mga stocks bumabagsak. Okay, next si iMai. So parang nag-bottom siya dito sa temporary bottom sa 2.58 kasi lumalaban yung price action niya. Siyempre, downtrend pa rin naman. Pero once makabreak siya dito sa 3.3 din, good sign na ulit para sa mga holders ng IMI natin. Grabe yung yung gera na yan. Hindi ko na-anticipate na ganyan kalakas yung epekto ng gera sa Middle East kasi ginera niya yung Venezuela, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung epekto pero oil din kasi yun 'di ba? Oil supplier din yung maraming oil sa Venezuela. So ngayon si Iran, grabe yung epekto pala sa global market. So nag-close siya 2.85, 6.88% up and 738k net foreign sell. So bearish yung RSI and then bearish din yung MACD formation. Okay? So next si SCP. Ito para magbe-breakout. Parang gusto mong breakout nitong si SCP natin. Silipin natin Ayan. So andito na siya sa bandang taas. Parang posible nga mag-breakout to for the week. Ilang araw lang ba tayo ngayon? For 3 days lang tayo, di ba? Holy Thursday and Friday, normally walang pasok sa Pilipinas. Ayan. Kaya isa din pala yan doon sa mga pinag-usapan natin last week. Kaya malakas bumagsak yung mga stocks natin. So okay din, hopefully maka-breakout to bago mag-holiday. Hindi pa na-announce sa mga pina-follow natin. So bullish yung galaw niya. Bullish yung RSI sa price action. So nag-close siya 22.05, malang kuryente. So 2.8% up and 15 million net foreign sell. Okay? Next, gaano kalaki ba yung drop ng gold sa global prices natin para makita natin yung epekto sa mga mining stocks. Kasi sila yung tinatamaan ngayon Okay, wala tayong signal. Ayaw magano ni gold. Ayan, balik na lang tayo dito. So, most likely naman drop din kasi yung yung price action doon. Okay, nawala yung internet ko yata. Okay. So, nagbabounce na si gold Ayan bukas. May bounce pala tayo dito sa mining Lakas niya ngayon 2% up. Okay? So, mukhang lalaroin na naman tong sina OGP natin bukas. Nag-expect ako ng bounce bukas sa mga natin. Pero baka kaya mag-double bottom din sa 28 si OGP natin. Kasi wala pa rin
Yung RSI pababa, yung MACD pababa din siya. And palabas din siya, oh. 35 million net foreign sale. Pero bukas may konting bounce siguro itong mga to. So 31 closing price minus 8.82%. Okay? And then lastly, si Ali, naghanap ako ng news, negative news wala naman. So most likely anto yung pessimistic effect sa sa buong market natin. Okay? Kung trend lang ang pag-uusapan, ito yung pinaka-trading range niya. Okay? Ayan. So hanggang dito ko na lang kukunin yung kung may bottom siya, 14.58. So, kumbaga, mas matindi pa pala ngayon kasi last time pandemic nakapag-bounce pa siya kaagad, oh. Ito talagang diretso na bumabagsak siya si Ali natin. Hindi kayo mag-collapse ng mga stocks natin. Okay? Oversold ulit. Hopefully malapit na yung bounce ni Ali. So, 16.26% minus 7.3%. Ang laki kasi yung lumabas 224.56 million. Okay? So, kanino kaya galing yung Kasi 1.5 billion yung di ba? Lumabas, oh. Ayan, pwede nating hanapin. Yun na lang magagawa natin dito sa mga stocks natin during this time. Ayan. So wala talaga. So hopefully hindi ma-breach yung support dito sa 5.8. Okay. So yun lang muna. Nag-expect pa rin ako ng mga drops kasi nga long weekends po tayo. This coming holidays kasi. Okay? So yun lang muna. Maraming salamat ulit. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel or gusto mo, join ka dito sa group. Crypto ko to. Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo na lang Facebook page, Twitter, then yung Patreon natin. Mag-gusto ng guide, sali lang po kayo. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.